Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Lord at muli nagtipon-tipon po tayo ngayong gabi para pag-aralan ng kanyang mga salita. Ang topic nga po natin ngayong gabi ay makikita sa Exodus chapter 20 verses 1 to 21. Samahan po ninyo akong basahin ng Exodus chapter 20 verses 1 to 21 sa Magandang Balita Biblia version. Ulitin ko po, Exodus chapter 20 verses 1 to 21, Magandang Balita Biblia. Ang 10 utos. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalayas sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag mo pagnanasaang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Natakot ang mga Israelita. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpeta, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Naglumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin, at makikinig kami. Huwag na ang Diyos, at baka kami mamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot, sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya, sapagkat ayaw niya kayong magkasala." Ngunit nananatili pa rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Pinagpala ng Diyos ang ating mga salitang binasa, tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po sa panibagong araw na kami makapag-aral ng iyong mga salita. Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso't isipan. Ano man pong problema o alalahanin ang daladala namin, ay sinusurrender po namin sa inyo. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa inyong salita. Ngayong araw, Panginoon, ikaw po ang manguna. Maging sentro ka ng aming prayer meeting at maging ng aming mga buhay. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang mga talatang binasa po natin ay naglalaman ng 10 utos or 10 commandments na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai. Pero bakit nga po ba nagbigay ng 10 utos ang Diyos sa mga Israelita? Unang dahilan po na nakikita ko dito ay para po ito sa kanilang ikabubuti, for their own good. Kasi mahirap po pag walang mga utos o batas.
hindi po natin makikita o malalaman ano ba yung tama o mali, ano ba yung mabuti, ano ba yung hindi, ano ba yung dapat gawin, ano ba yung hindi dapat gawin. Kasi pag wala tayong susundin o mga guidelines, pare-parehas lang po ang mga magiging tingin natin. Kaya dapat may mga batas na susundin para sa ikabubuti ng mga tao. Gaya na lang po dito sa panahon natin ngayon, may mga batas para sa mga senior citizen, para sa ikabubuti ng mga senior citizen. May mga batas para sa mga PWD, para sa ikabubuti ng mga PWD. May mga batas para sa lahat, and so on and so forth. Para saan? Para po sa ikabubuti natin. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 10 verse 13, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Pangalawa po, to reveal who God is. Ang mga utos na ito ay isang mahalagang paalala na ang 10 utos ay hindi basta-basta mga alituntunin lamang. Ang Diyos mismo ang nagsalita at nagbigay ng mga utos na ito. Ipinapakita ng Diyos na siya ang Panginoon na nagligtas sa Israel mula sa pagkailipin sa Ehipto. Ipinapaalala niya sa kanila ang kanyang otoridad at kaluwalhatian. Sa ating buhay ngayon, ito rin ang siyang paalala na ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at kamatayan. Siya ang may karapatan at otoridad na magtakda ng mga alituntunin sa ating buhay. Ang unang 4 na utos ay nagfo-focus sa relasyon natin sa Diyos. Una, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang unang utos ay nagsasabi na tanging Diyos lamang ang karapat-dapat sambahin. Huwag kang gagawa ng mga imahen. Ang ikalawang utos ay nagbabawal sa paggawa ng mga imahen o idolo na kumakatawan sa Diyos. Ang Diyos ay hindi maaring ilarawan sa anumang anyo o imahe na gawa ng tao. Huwag gamitin ang pangalan ng Diyos nang walang kabuluhan. Ang ikatlong utos ay nag-uutos ng paggalang sa pangalan ng Diyos. Ang pangalan ng Diyos ay hindi dapat gamiting biro o sa mga hindi makatarungang layunin. Ang bawat salita na ginagamit natin na may kaugnayan sa Diyos ay kailangang magsimula sa isang pusong puno ng paggalang at kabanalan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Ang ika-4 na utos ay nagsasabi sa atin na ang araw ng pamamahinga ay banal. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay nagpahinga sa ika-7 araw, kaya tayo rin ay tinatawag upang magpahinga at maglaan ng oras para magdasal at mag-reflect sa kanyang kabutihan. Pangatlo, to know how to live. Ang mga sumunod na utos ay nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat makitungo sa ating kapwa. Igalang ang iyong mga magulang. Ang ika-5 utos ay nagtuturo na pahalagahan ng ating mga magulang. Ang paggalang sa kanila ay isa sa pagpapakita ng pagkilala sa kanilang sakripisyo at otoridad sa ating buhay. Huwag kang papatay. Ang ika-6 na utos ay nagtuturo ng paggalang sa buhay ng iba. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pagpatay, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng puso ng malinis sa poot at galit. Huwag mangalunya. Ang ika-7 ay nagsasabi sa atin na dapat nating pahalagahan ang kabanalan ng kasal. Ang pag-aasawa ay isang sagrado at tapat na samahan ng 2 tao. At ang pagiging tapat sa ating asawa ay isang pagpapakita ng paggalang sa Diyos. Huwag magnakaw. Ang ika-8 utos ay nagtuturo ng respeto sa ari-arian ng iba. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ang ika-9 na utos ay tumututok sa katotohanan. Ang pagsisinungaling ay nagdudulot ng pagkasira sa tiwala at ugnayan, kaya't ito'y bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Huwag maghangad ng pag-aari ng iba. Ang ika-10 utos ay nagsasabi sa atin na dapat maging kontento tayo sa ating mga sariling bagay at hindi maghangad o magpantasya sa mga bagay na pag-aari ng iba. And lastly, pang-4, to reveal who we are. Narealize niyo po ba habang iniisa-isa natin, lalo nating napapatunayan
na lahat po tayo ay makasalanan. Meron po ba dito na ni isa walang nalabag sa 10 utos? I assume that lahat tayo may nalabag sa 10 utos. Sabi nga po sa Roma chapter 3 verse 20, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. And it's a proof that we are all sinners, and we cannot reach the standard of God. All of us will realize that only Jesus can save us. As we reflect on these commandments, we must remember that we cannot perfectly follow them on our own. We all fall short. Our salvation is based on God's promise and not to our own good works or to our merits. Jesus Christ fulfilled the law on our behalf and paid the penalty for our sins on the cross. In Him, we find both forgiveness and strength to live accordingly to God's will. Amen po. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga utos na nagbibigay gabay sa aming buhay. Naway matutunan naming isabuhay ang mga ito sa araw-araw, hindi lamang bilang mga tuntunin, kundi bilang mga pagkakataon upang mas mapalapit kami sa iyo at sa aming kapwa. Pagpalain mo po kami at bigyan po kami ng lakas upang magtagumpay sa pagsunod sa iyong kalooban. Ito na nga po ang aming pinag-isang panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Have a good night, everyone.